Ang kaso po ng mistaken identity ay hindi makatwiran, hindi makatarungan at hindi makatao. Ang sangkot po ay isang 62 taong gulang, 62 years old, tubong Baloi, Lanao del Norte, na nagngangalang Muhammad Maka Antal Said. Araw po ng Huwebes, ika-10 ng Agosto, papunta ng Kuala Lumpur, Malaysia, si Tatay Muhammad ay harangin ng mga tauhan ng Bureau of Immigration sa Naya Terminal 3 matapos magkaroon ng alert ang kanyang pangalan. Agad pong inaresto si Tatay Muhammad at ikinulong sa Building 14 ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa, isang temporary detention facility ng National Bureau of Investigation. Ang simpatiya ko po ay nasa inyo at sa pamilya ni Tatay. Sa investigasyon po, natuklasan ng NBI International Airport Investigation Division na mayroong 9 na warrants of arrest para sa isang Muhammad Said, also known as Ama Maas, na tugma sa pangalan at pagkakakilanlan ni Tatay. Tulungan na lang po natin si Tatay Mohamed if it's really a clear case of mistaken identity. Taong 2016 pa lamang ay lumabas na ang mga balitang napatay na sa engkwentro si Ama Maas. Matagal na po yung panahon na dapat tigilin na yung masyadong madaling pagdadahilan ng mistaken identity. Ang pinakamahalagang punto po ay ang pagsusuri ng ating sistema at pulisiya para sa ating mga ahensyang nagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng pagbibigay ng tumpak na kritikal na impormasyon sa paghuli sa mga aktwal na kriminal. I associate myself with the privilege of our colleague here, Senator Robin Hood Padilla. Justice delayed is justice denied. So I hope and pray, and I support our dear colleague in seeking for justice, Mr. President. Kung nais natin ibalik ang buong tiwala ng publiko at patatagin ng pundasyon ng isang makatarungang lipunan, wala na pong Pilipino ang matutulad sa kapalaran na sinapit ni Tatay Muhammad.